our message sa hapon po na ito ay usap po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 8 verses 1 to 11. So John chapter 8 verses 1 to 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. They went each to his verse 53 wala siya. Sige, verse 53. They went each to his own house, but Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" This they said to test him, and then that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground, and as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more." Let us ask the Lord for His help sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa pagpapahayag ng inyong mga salita maging sa hapon na ito. Maunahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Nawa ang inyong mga salita ay kumilos sa aming kalagitnaan. Ito ay magdulot ng edification para sa aming mga kapatid, at nawa ito ay magbukas din, Panginoon, ng puso at isipan ng mga hindi pa sumasampalataya sa inyo upang makita nila ang kanilang pangangailangan din sa aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyo at maluwalhati po kayo sa amin sa hapon na ito. Kung aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. So itong passage na to ay isa sa mga difficult na passage dito sa Bible. Dahil itong portion na ito, sabi ng mga New Testament scholars, ay hindi kasama sa original writing ni John the Beloved. Ito ay, sabi nila, idinagdag lang ng mga scribes sa mga lumipas na panahon. Dahil kung papansin niyo dyan, sa taas ng chapter 7 verse 53 hanggang chapter 8, nakasulat dyan, the earliest manuscripts do not include these passages. So yung 7 verse 53 to 8 hanggang 8 verse 11. Kaya yung iba ay inilagay ito sa iba't ibang mga chapters dito sa John, at maging sa Luke ay ito ay isinulat din. At ang ilan ay inilagay pagkatapos ng John chapter 7 verse 36. Ang iba naman ay pagkatapos ng John 21 verse 25. At may ilan dun sa Luke after ng 21 verse 38 or 24 verse 53. Bakit nila nasabi na ito ay hindi kasama sa original writings ni John? Dahil walang mga Greek writers ang nag-comment dito noong first 11th centuries. So wala tayong makikitang comment dito. Ito ay hindi rin nakita sa best manuscripts of the earliest translations of the Bible doon sa Old Syriac, Coptic, Gothic, and Old Latin. At ito ay hindi binanggit ng karamihan sa mga church fathers. Ang sabi, tulad ni Clement, ni Tertullian, Origen, at marami pang iba. Pero ang pinaka-obvious na reason kung bakit hindi siya sinabing hindi siya kasama ay yung
hindi siya akma. Doon sa pagkatapos ng 7 verse 52, tapos pupunta ka sa 8 verse 12, parang akma yung pagkakatuloy nung mga passages na yon. Kung wala yung 7 verse 53, parang tama lang yung daloy nung istorya. Kaya lang may naisingit na chapter 8 verses 1 to 11. At bukod pa ron, may mga salitang ginamit sa bahaging ito na hindi ginagamit ni John sa iba niyang isinulat dito, tulad ng mga salitang scribes and ibang salita pa. But some New Testament scholars suggest na nangyari talaga itong event na ito. Bagaman hindi, sabihin natin hindi talaga naisulat ni John, pero at inilagdag talaga ng mga scribes, pero itong event na to ay talagang nangyari sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Ito ay sinabi nila Metzger at ni Nela Carson at iba pa. And wala namang nagawang maling doktrina at yung kwentong ito ay umaayon naman doon sa karakter ng ating Panginoong Hesukristo na mahabagin sa mga makasalanan. Ang sabi nga ng isang commentator, the picture it paints of the wise, loving, forgiving Savior is consistent with the Bible's portrait of Jesus Christ. Pag si John Calvin, sinabi niya na dahil ang passage na to, pwede natin gamitin because it contains nothing unworthy, sabi niya, of an apostolic spirit, there is no reason why we should refuse to apply it to our advantage. So wala namang nagawang nababiolate na doktrina, bakit hindi natin gamitin para sa ating advantage. So itong John 7 verse 53 to 11 o 7:53 to 8 verse 11 ay isang kwento na sabi nga ay nakakaantig dahil dito ay makikita natin yung isang babaeng nangalunya, idinala sa Panginoong Hesukristo at pinapahatulan kung anong gagawin sa kanya. Ngunit itong babaeng ito ay nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng habag ng ating Panginoong Jesus. Isang babae na nag-commit ng seryosong kasalanan sa Biblia, ngunit nakatanggap ng habag ng Diyos. Itong babaeng ito ay hindi karapat-dapat sa kapatawaran, ngunit nakatanggap ng pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo. Well, ang istorya na ito ay katulad din ng istorya na nating lahat. Tayo ay nakakagawa ng mga seryosong kasalanan at sa mata ng tao, wala nang kapatawaran, karapat-dapat na hatulan, ngunit sa biyaya ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nakasumpong ng kahabagan. Tayo ay nakasumpong ng kapatawaran. So, didiretso na ako sa aking mensahe dito. Ang mensahe dito ay, in Jesus Christ, we see the perfect union of divine justice and mercy. He exposes the guilt of sinners and offers grace that leads to repentance and new life. Sa Panginoong Hesukristo, nakikita natin ang ganap na pagsasanib ng katarungan at awa. Siya ang naglalantad ng kasalanan ng tao at nagbibigay ng biyayang nagbabago ng buhay. So dalawang bagay lamang po ang nais kong sabihin dito. Unang-una, sa tagpong ito, sa nangyari dito, makikita natin that Christ exposes yung the sin of man, yung kasalanan ng tao. Inihayag ni Kristo yung pagiging makasalanan ng mga tao. Ang sabi dito, maagang-maaga, habang nagtuturo ang Panginoong Jesus sa templo, ang mga eskriba at yung mga Pariseo ay nagdala ng babaeng nahuli sa pakikiapid, hindi upang sundin ang kautusan, kundi upang subukin ang Panginoong Hesukristo. Hindi ko na masyadong ipapaliwanag ng malalim yung mga scribes and Pharisees, but they are expert pagdating sa kautusan, pagdating sa law ni Moses.
kung babalikan natin dito sa chapter 7, nabigo sila na takpin ang Panginoon dito sa chapter 7. Kaya dito sa chapter 8, kung talagang nandito yung John, nakaisip sila ng bagong pakana para dakpin, para magkamali, para magkasala ang Panginoong Jesucristo. Dito ay inilagay nila ang Panginoong Jesus sa isang mahirap na kalagayan na walang tamang sagot o walang tamang tugon sa kanilang tanong dito. Dito makikita natin na inipit ang Panginoong Jesucristo sa dalawang magkasalungat na pagpipilian upang anuman ang kanyang gawin o sabihin ay magkamali siya. So, sabi natin difficult yung situation na pinaglagyan sa kanila o nila sa Panginoon. Ito yung nangyari. No? Habang nagtuturo ang Panginoong Jesus sa templo, sabi dito, mayroong babaeng dinala sa kanya na ang sinabi, itong babaeng ito ay nahuli sa pagkakasala ng pakikiapid. Hindi natin kilala kung sino yung babaeng ito. Wala namang binanggit dito kung anong pangalan niya o kung sino siya. Ngunit isa ang malinaw, siya ay nahuli sa kasalanang adultery. Siya ay nahuli sa kasalanang pakikiapid. Ito yung sinabi sa verse 4, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. So nahuli siya na in the act. Hindi naman na-chismis na, uy, yan, nakagalo niya yan. But in the act of adultery. No. Ang tanong dito, bakit dinala ng mga taong ito ang babae na nahuli sa pakikiapid sa Panginoong Jesucristo? Dahil alam nila na ang kasalanan ito ay seryoso dahil ito ay nakasaad sa kautusan. Sabi ko nga, they are expert sa law. Alam natin na yung adultery ay pangpito sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses sa Mount Sinai. Ang sabi doon, you shall not commit adultery. Sa Leviticus 18 verse 20 ay inutos din ng Diyos. Ito ang sabi, do not have sexual relations with your neighbor's wife and defile yourself with her. At alam din nila na mayroong ibinigay na kaparusahan ang Diyos sa sino mang sumuway dito. Dahil sabi dito sa Leviticus 20 verse 10, if a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress must be put to death. Ganoon din ang sinabi sa Deuteronomy 22 verse 22, if a man is found sleeping with another man's wife, both the man who is slept with her and woman must die. So, alam nila yung standard ng Diyos para sa kasalanan ito na pangangalo niya. Even Jesus Christ sa New Testament upheld this law. Ang sabi dito sa Matthew 5 verse 27, you have heard that it was said, do not commit adultery. And then Matthew 19 verse 18, ang sabi, which once the man inquired, Jesus replied, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony. So, bagay si Kristo, yung pagkakasalang adultery, in-upheld niya. Mas matindi nga yung kanyang prohibition dito. Hindi niya lamang kino-condemn yung physical act ng adultery, bagkus maging yung lustful attitude na nagko-conceive sa kasalanan na ito. Kung sa Old Testament, kailangan mo nang mahuli bago ka ma-condemn, pagdating sa New Testament ay nagnanasa ka pa lang, iniisip mo pa lang, ay nakiapid ka na. So, they know na ito ay seryosong kasalanan. Now, ang tanong, ulit, bakit dinala ito, ang babae ito, sa Panginoong Jesucristo? Meron naman silang korte ng mga panahon na yon, na kung saan ay nililitis ang mga krimen, ang mga pagkakasala. Hindi rin naman ang Panginoong Jesus member ng Sanhedrin. Ang sabi nga, ito yung mga tribunal courts, yung mga judge. Or kung gusto nila ng justice, bakit sa public place nila dinala o sa temple nila dinala ang babaeng ito? Hindi nila dinala doon sa korte
Di ba? Kapag mayroong mga kaso, hindi mo naman dadalhin sa plaza, di ba? Hindi mo dadalhin sa simbahan. Kapag may krimen na nagawa yung tao, dadalhin mo sa korte. Pero bakit din nila dinala ang babaeng ito sa public place? Pagkatapos nilang iharap sa kanya, ito na yung sinabi, yung reason kung bakit dinala nila ang babaeng ito sa Panginoong Jesus. Ang sabi sa verses 4 to 6, teacher. Yung sabi ng iba, ito yung pagbanggit ng teacher with sarcasm to. Anong mga scribes and Pharisees. Sabi, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses, commanded us to stone such woman. Now, what do you say? Or sinasabi nila, now, anong opinion mo dito? Itong babaeng ito na nahuli sa pakikilapit, ay sabi nilang law ni Moses, dapat itong pagbabatuhin, dapat itong mamatay, dapat itong hatulan, dapat itong parusahan. Ngayon, anong opinion mo dito? Ay pwede naman siguro nilang gawin na yun, di ba? Nung nahuli nila in the act of adultery, pwede nilang agad gawin yun. Pero dinala pa rin nila sa Panginoong Jesucristo. Ito ang sinabi sa verse 6. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. So, yun ang plano nila. Ginamit lang nila ang babaeng ito bilang kasangkapan para sa kanilang masamang plano. Ginagamit lang nila itong babaeng ito para i-accuse ang Panginoong Jesucristo. Paratangan siya na magkamali o magkamali siya, magkasala siya. Yan ang kanilang plano. Pero kung titignan natin from a purely legal standpoint, itong accusation nila, sila ay tama sa pagkasabi na ang babaeng ito ay dapat mamatay. Tama sila na dapat ang babaeng ito ay pagbabatuhin, dapat ang babaeng ito ay hatulan dahil sa nagawa niyang kasalanan. Pero yung sitwasyon ay nagpapakita na mayroon silang ibang plano. Mayroon silang ibang masamang layunin. By its very nature, yung adultery ay ginagawa ng dalawang tao. Now, ang tanong, nasaan ang lalaki? Ang sabi, inahuli siya in the very act of adultery. Bakit hindi nila inaresto yung lalaki? Kasi kung babalikan natin sa kautusan, dalawa dapat silang mahatulan ng kamatayan. Dalawa dapat silang pagbatuhin. So, dun pa lang, makikita na natin that they were using this woman upang magtanong ng difficult question sa Panginoon to trap him na magkasala para magkaroon sila ng ground to accuse him. Naakusahan nila ang Panginoong Jesucristo. And we know naman sa maraming pagkakataon ay sila ay nagtatanong sa Panginoong Jesucristo upang ma-force siya na sumagot ng mali at paggamit nila ito upang siya ay sirain. Now, ito ay mahirap na tanong. It is a difficult question. Bakit? Dahil kahit anong isagot ng Panginoong Jesus, maaari siyang masira. Kahit anong isagot niya, maaari siyang ma-accuse. Maaari siyang mahatulan ng pagkakasala. Bakit? Dahil kung hindi siya pumayag na batuhin ng babaeng ito, masisira ang kanyang kung hindi siya pumayag na batuhin ang babaeng ito, sasabihin ng mga tao na nilabag niya ang kautusan. Pag hindi siya pumayag, huwag niyo batuhin yan. Oh, he is disobeying the law. Pwedeng sabihin nito mga scribes and Pharisees, mga maging nakapalibot doon. O kapag pumayag naman siya na batuhin ng babae, masisira naman yung kanyang reputation bilang kaibigan ng mga makasalanan, bilang kaibigan ng mga tax collectors, bilang kaibigan ng mga adulterers, bilang kaibigan ng mga rebellious, etc. At isa pa doon, pwede siyang i-report ng mga religious leaders sa mga Romas na nagpasimula ng execution, which is paglabag sa Roman authority. So, this question is so difficult. Pero wala namang imposible sa Panginoon dahil basa niya ang puso at isip ng tao. Kaya anong ginawa niya dito? Sa verse 6b, but Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. In other words, what? He ignored them. Wala siyang isinagot.
Di ba? Kahit isang salita. Siya ay sumulat lamang sa sahig, sa lupa. Habang tinatanong nila, anong side mo dito, anong opinion mo dito, siya ay yumuko at sumulat sa lupa. Ano kayang sinulat ng Panginoon doon? Baka may nakakaalam sa inyo. Sa loob ng higit na 2,000 taon, ang sabi, marami nang nag-solve sa mystery. Ano ito? Marami silang sinasabi na kung anong isinulat ng Panginoon. Hindi ko na isa-isahin dahil wala din namang pieces doon sa kanilang mga sinabi. Ngunit ano man ang isinulat niya doon, panigurado. Nakuha niya yung atensyon ng mga taong ito. Nakuha niya yung atensyon ng scribes, nakuha niya yung atensyon ng Pharisees, maging lahat ng nandoon. So, dahil tahimik lang ang Panginoon, maraming naisip na itong mga to na hindi niya alam yung isasagot niya. Maraming naisip nila na na-corner na nila siya. Kaya sabi sa verse 7, they kept questioning him. Maraming pinipili siya, anong masasabi mo? Kailangan mong sumagot. Well, yung tugon ng Panginoon dito ay nakakamangha. Sa verse 7, sabi, as they continued to ask him, he stood up and said to them, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Kung sino mang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. At siya yung uulit at sumulat sa lupa. Well, yung response ng Panginoon, it is simple, yet profound. Sabi nga, unang-una, hindi niya nalabag ang kautusan dahil hindi niya naman dininay yung kasalanan ng babaeng ito. Pangalawa, na-expose yung mga kasalanan ng mga nag-a-accuse sa kanya. Pangatlo, ay naiwasan yung execution against sa Roman authority. Pang-apat, na-spare yung woman sa kamatayan dahil sa nagawa niyang pagkakasala. Kaya anong nangyari sa verse 9? At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left. And of course, yung woman. So, unti-unting nag-alisa. Bakit? Dahil alam nila na lahat sila ay may kasalanan. Dahil lahat sila, alam nila, ay makasalanan. Sila ay na-convict dito ng kanilang mga kasalanan. Well, ano yung makikita natin dito? Later, i-expound ko pa yung ibang bagay dito. Pero ano yung makikita muna natin dito? Una, sa mga salita at ginawa ng Panginoong Jesus, ay ipinakita niya hindi lamang yung hypocrisy ng mga scribes and Pharisees, kundi ang kasamaan o ang kasalanan ng puso ng bawat isang tao. Ang babaeng nahuli sa pangangalo niya ay larawan din nating lahat. Tayo ay makasalanan, tayo ay hinatulan ng kautusan, at karapat-dapat tayong lahat sa kamatayan. Well, malinaw ang salita ng Diyos sa bagong tipan patungkol sa pangangalo niya. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 6 verses 9 to 10, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor greedy, etc., will not inherit the kingdom of God. O hindi sila magpamana ng kaharian ng Diyos, those who practice these things. At sa Hebrews 13 verse 14 ay sinabi na nakakatulan ng Diyos yung mga nangangalunya niya. Well, ang katarungan ng Diyos ay hindi maaaring baliwalain. Ang kasalanan ay dapat tutulan sapagkat ang Diyos ay banal at matuwid. Maaari nating isipin din na
Hindi naman natin nagagawa yung pangangalun niya. Ha? Hindi naman tayo nangangalun niya sa gawa. Hindi rin, hindi ko masabi. No? Marami ibang sa inyo, magsabi na, ay, hindi naman ako kahit kailan nagnasa, napaka-pure ng isip ko. Pero hindi natin maitidinay, sa puso natin, tayo din ay nangangalun niya. Sa paanong paraan? Ang sabi dito sa James 4 verse 4, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Sabi dito, ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pagiging kaaway ng Diyos. Tinawag itong mga taong ito na adulterous. Bakit? Dahil sa kanilang spiritual adultery. Mas pinipili nilang mahalin ang sanlibutan kaysa sa Diyos. So kung mas iniibig natin ang mundo, ang mga bagay dito, ang sanlibutan, mas pinapahalagahan natin, mas minamahal natin, tayo din ay nagugumit ng spiritual adultery. Sabi natin adultery. We are also an adulterous people. Ipinagpapalit natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga kaligayaan ng mundo. Well, ang utos ng Diyos, di ba, mahalin natin siya ng ating buong puso, ng ating buong pag-iisip, ng ating buong kaluluwa. Pero sino ang minahal ng tao? Hindi yung lumikha, hindi yung nagbigay. Ang minahal ng tao ay yung mga kaloob, yung dilikha, yung mga ibinigay. Ito ay pagpapakita na kung ganyan ang ating puso, tayo ay nagkukumit din ng adultery. Kung tayo ay, lalo na kung tayo ay mga mananampalataya, malinaw sa Biblia, di ba, na-discuss natin nung nakaraan, na tayo ay mga ikakasal sa Panginoong Jesucristo. Tayo ay betrothed na sa Kanya, and balang araw sa Kanyang muling pagbabalik, tayo ay ikakasal sa Kanya. Pangalawang makikita natin dito, ang mga eskriba at pariseyo ay larawan ng mga ibang Kristiyano ngayon na pag may kasalanan ng isang tao, mabilis na pumatol, mabilis na humusga. Ngunit dito, ang ipinakita ng Panginoong Jesucristo na walang sino mang matuwid, walang sino mang hindi gumagawa ng kasalanan. Kaya ipinapakita dito na bago natin husgahan ang iba, ay kilalanin muna natin yung ating mga kasalanan at kilalanin natin na wala tayong may pagmamalaking kabutihan din naman sa ating sarili. Ang sabi nga, don't judge someone just because they sin differently from you. Katulad, di ba, sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 7 verses 1 to 5, babasahin ko lang po, judge not that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite! First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Well, yung salitang judge na ginamit dito ng Panginoong Jesus ay synonym ng salitang condemn. So yung do not judge, ibig sabihin ay do not condemn. Huwag kang pumatol. Hindi niya ipinagbabawal dito yung right judgment o yung makatarungang paghatol, kundi yung mapagkunwaring paghatol. Ang uri ng paghuhusga na puno ng kapalaluan at pagkukunwari. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito. Dito ay binabalaan, sabi ngayon ni Imbewe, no? Binabalaan niya yung may mga censorious spirit. Ano ibig sabihin nun? Yung laging nakatingin sa kasalanan ng iba, pero bulag pagdating sa sarili niyang kasalanan.
ito yung ibig sabihin, sabi ng Panginoong Jesus, ang sabihin niya dito, for with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. So, ang babala niya dito, ay huwag daw tayong masyadong mahigpit sa iba. Kapag sila ay nagkasala, ay dapat natin ay kakatulan na kagad natin, uhusga na kagad natin. Ngunit ginajustify naman natin yung ating sarili. Hindi sinasabi ng Panginoon dito na huwag tayo gumatol kailanman. Sa halip, tinuturuan niya tayo magsimula muna sa ating sarili. Bago, sabi nga, bago mo tignan yung iba, sabi nga yung iba, tanggalin mo muna yung nakakarang o yung nandyan o troso sa iyong mata. Hindi ba minsan ang dali nating makita yung kasalanan ng iba? Pero, hirap tayong aminin yung kasalanan natin. Ang dali nating makita yung pagkakasala ng iba na malapit sa atin o yung ibang tao. Pero, pagdating sa ating sariling kasalanan, mahirap nating aminin. Pero sabi ng Panginoong Jesus dito, bago mo subukang ituwid ang kapatid mo, itignan mo muna yung sarili mo puso. Hatulan mo muna ang sarili mong kasalanan at lumapit sa Diyos na may tunay ng pagsisisi. At kapag ginawa mo yon, ang sabi, kapag nakita mong ikaw ay makasalanan din, na pinatawad lang ng biyaya ng Diyos, may iba yung pakikitungo mo sa iba. Hindi ka nalalapit bilang hukom, lalapit ka na bilang kapatid. May pag-ibig. Hindi ka na magtuturo na mali, o ng mayabang, kundi magtuturo na may biyaya. Ito yung ugali ng mga Pariseyo dito. Ito yung ugali nitong mga iskriba na pinakita dito. Iwasan natin yung espiritong gano'n. Dahil ang pagmamataas na puso ay tanda ng isang taong hindi tunay na nauunawaan ang biyaya. Dahil ang taong nakaranas ng awa ng Diyos ay hindi mapanghusga, hindi mapanghatol, kundi mahabag. Sapagkat alam niyang siya mismo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, yan yung makikita natin sa una, but I will expound pa yan dito sa second point. So dito, pangalawang makikita natin, una, in-expose ni Jesus dito sa tagbong ito, yung pagiging makasalanan ng tao, specifically yung scribes and Pharisees at maging yung mga Hudyo na nakapaligod doon. Pero yung pangalawa, in-extend naman ng Panginoong Jesus yung grace o yung biyaya that transforms. Christ extends grace that transforms. Makikita natin yan dun sa babae. So sinabi nga kanina, nang lahat ay umalis na, si Jesus lamang ang naiwan sa kanila. Maging yung babae, siya pa na nandun. Yung si Jesus, siya lamang yung tanging nag-iisa doon sa kalagitnaan na yun na may karapatang bumatol dito sa babaeng ito. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus dito, woman, where are they? Nasaan sila? As no one condemned you. Yung term na woman dito was a polite and respectful form of address. Parang yung tinawag niya, yung kanyang, yung nasa cross siya, di ba? Si Mary, woman. At ang nakakamangha dito, for the first time, itong babaeng ito ay nakatanggap ng respeto. Itong babaeng ito, sa unang beses ng kanyang buhay na marahil lagi siyang binabastos o anuman, sa unang beses ng kanyang buhay, nakatanggap siya ng respeto sa Panginoong Kristo. Hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng babae habang kinukondem siya ng mga religious leaders. Marahil nagmamakaawa siya. Marahil taos-pusong pagsisisi. He is crying with anguish and repentance. But
one thing is for sure na nangyari dito. This woman experienced the mercy of Jesus. Itong babaeng ito ay naranasan ang habag ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng mga religious leaders, parusahan yan, pagbabatuhin yan. Marami yung ibang tao na nakikinig sa Panginoon ay tumayo din at makikibato din sa babae. Ngunit si Jesus bilang tagapagligtas ay tumayo para sa babae nito. Anong sabi ng Panginoon? Tinanong niya, has no one condemned you? No one, Lord. Yung Lord doon, ang sabi sir, or paggalang lang. Pero yung iba naman ay inilala niya na Panginoon, si Jesus. Ang sabi ng Panginoon, then neither do I condemn. Hindi rin kita akatulad. Imagine, si Jesus lamang yung nag-iisang may karapatang pumatol sa babae iyon. Dahil siya lamang yung walang kasalanan doon sa kalagitnaan na iyon. Pero yung nag-iisa na may karapatang pumatol sa babae, siya yung hindi niya hinatulan ang babaeng ito. Then neither do I condemn. Case dismissed, sabi nga. Case dismissed. Then ano ang nangyari? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, go now and live your life of sin. Sabi niya, then neither do I condemn you, go now and live your life of sin. Yung live your life of sin dito ay nasa present imperative. Meaning, ito ay utos na patuloy niyang talikuran ang kasalanan ginagawa niya. Siya ay napatawad na, hindi siya hinatulan ng Panginoon, pero go now, sabi, may utos, and live your life of sin. Ibig bang sabihin na huwag na siyang magkasala? Itong babae, diligtas na kita, malis ka na, huwag ka na ulit magkasala, mamuhay ka na ng perpekto. Hindi niya sinasabi na maging perpekto siya, ngunit ang sinasabi ng Panginoon dito ay, go now, at baguhin mo na yung direksyon ng buhay mo. So, itong salitang ito, yung go now and live your life of sin, ito ay utos ng pagbabago. Ito ay utos ng pagbabago ng direksyon ng iyong buhay. Hindi na patungo sa mundo, katulad ng dati, ngunit patungo na sa kabanalan, patungo na sa Panginoong Jesus. Dahil ang biyaya ay hindi lisensya upang magkasala. Once na naligtas ka ng biyaya, ay hindi ibig sabihin na, naligtas ako ng biyaya, okay lang magkasala dahil once saved, always saved naman. Yung biyaya ay hindi lisensya upang magkasala, kundi ito ay kapangyarihan upang mamuhay ng may kabananan. Ang pagpapawalang sala at pagbabago ng buhay ay hindi kailanman mapag-iwalay. Dahil ang taong pinatawad ni Kristo ay binabago rin niya sa pamamagitan ng Espiritu. So ang tumanggap ng awa ay tinatawagan ding lumakad sa kabanalan. Ang tunay na biyaya, sabi nga, ay tunay na, ay bunga ng tunay na pagsisisi at pagbabagong loob. So ito ang natanggap ng babae. He received forgiveness. Hindi siya kinondemn ng Panginoong Jesucristo. Now, ano yung makikita natin dito sa istorya? Itong buong pangyayaring ito, sa John chapter 8, verses 1 to 11, ay hindi lamang tungkol dito sa makasalanang babae na ito. At dito sa mga scribes and Pharisees na mapagkunwari, kundi ito ay tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo bilang tagapagligtas ng mga makasalanan. Ito ay tungkol sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ng mga makasalanan. Here, we see the very heart of the gospel, that Christ alone
is God's sole answer to the tension between His holy justice and His merciful grace. Makikita natin dito that Christ is the fulfillment of God's law and justice. Ang mga Pariseo ay lumapit sa Panginoong Jesus, dala yung kautusan to condemn. Ngunit ipinakita ni Jesus that the law was given not to save, but to expose sin. Well, ito yung mas malalim na issue sa tanong ng mga eskriba dito. Anong gagawin natin sa babaeng ito? Anong gagawin natin sa babaeng nagkasala na ito? Siya ay lumabag sa kautusan ni Moses. At sabi sa kautusan ni Moses, ang babaeng ito ay pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Now, anong opinion mo? Babatuhin ba natin siya? O wag natin siyang batuhin? Yung pinakamalalim na issue sa tanong dito ay kung paano natin mapagsasama itong divine justice ng Diyos at yung kanyang mercy. Diba? Yung justice ng Diyos, ang nagkasala ay dapat parusahan. Pero yung mercy ng Diyos, yung nagkasala ay patawarin. Bigyan ng bagong buhay. Well, the Bible declares that God is just and holy. Ay, ang kanyang kautusan, ang sabi ni Apostle Paul sa Romans 7 verse 12, holy and righteous and good. At dahil sa kanyang kabanalan at sa kanyang kautusan, ay nakita natin na tayo ay makasalanan. Tayo ay nagkasala sa Diyos dahil sa ating paglabag sa kautusan. Ngunit, ang problema ng tao ay hindi siya maliligtas, maaaring maligtas by simply observing the law. By simply obeying yung mga kautusan ng Diyos. Dahil wala namang perfectong makakasunod. Yan ang sinabi ni Apostle Paul sa Galatians 2 verse 16. Yet we know that a person is not justified by works of the law. Ano ginagawa ng kautusan? May expose lamang yung mga kasalanan natin, ngunit hindi tayo maliligtas ng kautusan. Yun na masabi ni Paul, di ba, sa Romans 3 verse 20, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. So, through the law, ay nalaman natin na tayo ay makasalanan. Yan ang sinabi ni Paul, di ba? Sa pamamagitan ng kautusan, kung wala ang kautusan, hindi ko malalaman na ako ay nag-iimbot. Pero dahil sa kautusan, nalaman ko na ako ay nag-iimbot. Kaya nang sabihin ng Panginoong Kristo dito na let him who is without sin cast the first stone, ipinakita niya na walang righteous, walang matuwid sa harap ng Diyos. Now, ang tanong ay ito. Ang Diyos ay banal at tayo ay nagkasala sa Kanya. Paano siya makapagpapatawad nang hindi binabiolate ang Kanyang holiness, ang Kanyang justice, ang Kanyang kautusan? Diba, nakasaad sa Biblia na ang kasalanang nagkakasala ay dapat parusahan. Sabi nga sa Ezekiel, the sins o the soul who sins shall die. O sa ibang salita, paano mo pagsasama yung divine justice at yung mercy ng Diyos? Dahil pag nagpatawad ang Diyos, nang hindi mo babayaran yung kasalanan ginawa mo, kinukompromiso mo. Kinukompromiso niya yung kanyang holiness, yung kanyang mga attributes. Di ba? Pero kung hindi naman siya nagpatawad, He is God of mercy. He is God of love, gracious. Now, this dilemma natin, hindi man dilemma sa Diyos to, hindi man problema sa Diyos to. Now, paano na nagsama yung divine justice ng Diyos, kanyang mercy? The answer is through our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, because of His death on the cross, dahil sa kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo, He harmonizes justice and mercy.
Ang sabi dito sa Romans 8 verse 3, "For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. And for sin, He condemned sin in the flesh." So, Christ became the propitiation for us. Siya yung naging propitiation para sa atin. He became an atoning sacrifice. He satisfies the righteous wrath of God. So on the cross of Calvary, He offered Himself as the perfect atoning sacrifice. Dinala ang ating mga kasalanan sa Kanyang katawan at tayo ay pinagbati, na-reconcile sa Diyos Ama na nagawan natin ng pagkakasala. Dito sinabi sa 1 Peter 2 verse 24, "He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed." So ang Diyos ay nakapagpapatawad na hindi binaviolate ang Kanyang kautusan, not because we paid by our deeds yung pangangailangan ng kautusan, yung kabayaran ng ating kasalanan. Hindi dahil tayo ay gumawa, hindi dahil tayo ay mabuting tao, hindi tayo nangapak ng tao, tayo ay tumulong sa mga nangangailangan. Hindi natin gawa yung nagbayad, kundi ang mga mabubuting gawa ng Panginoon Jesucristo. And because of Jesus Christ, tayo na ay maaaring papatawad. We can be reconciled to Him. Because the very reason Jesus came into this world was to perfectly reconcile the justice and mercy of God, that through His atoning death, God might remain just, and yet the justifier of those who believe in Christ. Ito yung sentro ng Ebanghelyo. Tayo ay itinuturing na matuwid, hindi dahil sa ating gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kaya nang sabihin ng Panginoon sa babae na, "Neither do I condemn you," ay hindi lamang dahil sa naawa ang Panginoon sa babae, kundi ito ay pagpapahayag ng justification by grace sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sinasabi ng Panginoong Hesus dito na walang kasalanan ng babaeng ito, kundi siya mismo ang nagbayad ng kasalanan ng babaeng ito at maging sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung andito ka at wala ka pang pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo, ang paglabag mo sa kautusan ng Diyos ng iyong mabubuting gawa. May nagbayad na ang Panginoong Hesus, namatay sa cross ng Kalbaryo, binayaran ang kasalanan ng tao. At kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Hesus, ikaw ay makasalanan din. At maaari mo rin matanggap yung kapatawaran, yung buhay na walang hanggan, yung pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus. Hindi dahil sa good works, hindi dahil sa pagiging mabuti, kung hindi dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Kaya, hinahamon kita sa hapon na ito na ikaw ay manampalataya kay Jesus, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. So, to all of us who come to Him in faith, because of what Christ has done, judgment is removed sa atin. Because Christ bore it fully, yung judgment na dapat ay para sa atin. So makikita natin dito sa kwentong ito, yung ating sarili. Tayo ay guilty. Tayo ay condemned. We are unable to stand before a holy God. Sabi nga, hindi ba, who can stand
who can go up doon sa Jerusalem, sa Holy Hill. Wala. Yet in Christ, maririnig natin yung parehong gospel proclamation dito o declaration dito. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, sinabi niya, neither do I condemn you, go and sin. Hindi rin kita hahatulan. Ikaw ay umayo at huwag nang muling bumalik sa dati mong makasalanang buhay. Well, pinapakita dito na yung kaligtasan ay hindi nagsimula sa atin, kundi sa soberanong biyaya ng Diyos. Si Kristo ang naghahanap, siya ang tumatawag at nagliligtas. Tayo ay naligtas hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa kanyang ganap na katwiran na ibinilang sa atin. Tulad ng babae, tayo ay nahatulan din dahil sa ating kasalanan. Ngunit si Kristo yung ating dakilang tagapamagitan. At si Jesus ang siyang tumayo sa ating lugar. Sabi nga, yung stone, yung mga bato na dapat ibato sa atin, ay bumagsak sa Panginoong Jesus. Upang sa Kanya, tayo magkaroon ng kapatawaran at ng kapayapaan sa ating Diyos. Therefore, if you are in Christ, there is no more condemnation. Kung ikaw ay na kay Kristo, anuman sabihin ng ibang tao, anuman sabihin ng mundo, na ikaw ay makasalanan, maybe hinatulang ka, hinusgahan ka because of a mistake, dahil sa marahil pagkakamali. But if you are in Christ, as Paul said in Romans 8 verse 1, there is now no condemnation. Dahil sufficient yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo para patawarin ang ating mga kasalanan in the past, in this present time, at sa kinabukasan, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Because Jesus said, sino makakaagaw sa kamay ng mga pinili ng Diyos? No one. No one. That is our security. But, ganun man kasigurado yung sinasabi ng salita ng Diyos sa ating kaligtasan, we have to persevere. Yung sinabi ng Panginoon dito, go now and live your life of sin. We have to persevere na labanan ng kasalanan, na mamuhay ng may kabanalan hanggang sa muling pagbabalik ng ating tagapagligtas na namatay sa cross ng Kalbaryo. And remember that holiness is not the reason we are accepted. It is the evidence that we have been. So if you are living in holiness, hindi para tanggapin ka ng Diyos. Kung hindi para patunayan na ikaw talaga ay iniligtas ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng inyong mga salita patungkol po sa pagginawa ng aming Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. And we pray, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng sapat na biyaya upang ito ay mailapat namin sa aming buhay bilang mga Kristiyano. At nawa, O Diyos, ang inyong mga salita ay patuloy na maging lakas namin as we go through, O Lord, yung hardships sa pamumuhay, sa kabanalan, sa pamumuhay bilang mga mananampalataya po ng aming Panginoong Jesucristo.
And we are also praying para sa mga kaibigan namin dito na wala pang pananampalataya kay Jesus. Nawa ay ang inyong banal na espiritu ay baguhin ang kanyang puso at makita niya, Panginoon, ang kanyang sarili na makasalanan at makita si Jesus bilang natatanging tagapagligtas niya sa kasalanan iyon maging sa buhay na ito. Nawa, Panginoon, sa inyong biyaya at habag, siya man din ay maligtas at siya man din ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy niyo po kami pagpalain sa natitirang mga gawain po namin sa hapon po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.